Kamusta? Ako si Atom. Nakakain ka na? Kamusta ka? Kamusta ka na? Gaano katagal ka nang nandito? 6,000. Nakakain ka na? Ikaw? Busog ka na? Ako hindi pa. Ah. Anong pangalan ng mama mo? Rosita ba naging Sita? Siya nag-aalaga sa inyo? Oo. Hindi na ilain. Nagano na ako sa kuwan. Ang pagod. Real Perdicet. Num nebusel seldorum gevarmato. 11 taon nang nakakulong sa bakuran ni Nanay Sita ang magkapatid. Isa na siguro sa pinakamahirap na karamdaman na magkaroon ng sakit sa pag-iisip, lalo na sa ganitong kalagayan. Kung hindi mo naintindihan yung kanilang sakit, madaling matakot. At kung ikaw ay hindi magmamalasakit, ay talagang pipiliin mo na lang na tumingin sa iba at hindi na lamang sila pansinin. Paano po silang humantong sa ganitong kalagayan na kailangan po silang ikulong? Kay manguha naman, manaka na magbalay, manguhag manok, manguhag hinalay. Mauna siya, gikulong, gilain. Mahirap po ba sila alagaan, Nay? Lisod kayo kay manapat ako, gipiangan ko sa kini ko abaga. Kisakmal, bini ako abaga mo nang. Munang di na ko kumpiyansa niya. Ako rin itsa ng pagkaon, di na ko butang siyang kamot. Munang palit di ko sa akong bugas, maabot akong pensyon, 2008, bugas akong giilog, bali rin dali ang nahurot. Matagal nang patay ang asawa ni Nanay Sita. May isa pa siyang anak na pumapagitna kina Alan at Manuel. Pero naging malupit din ang tadhana sa kanya. Ang ikaduha, maotong baying namatay. Nakuha na leukemia, sige dugagag dugo. Ang pulang dugo kanon ras puti. Na mo'y namatyan niya, maugyod. Maray na pa na mo. Na bukimi silbaro na akong duha. Oh, manay akong anak tulo ka bo. Naawa ko'y swerte. Kagool kaayo. Nakakausap niyo pa po ba yung mga anak ninyo? Di kasabot, dili. Dili na? Dili. Kailan po ang huling pagkakataon na nasabi nila sa inyong mahal nila kayo? Wala. Wala maingon. Ingnunuan ka, ano sa ka mamatay? Tunlunuan ko. Palanggaon gyapon ako sila, bisag kontrahon ko nilang laig buot. Di ra ko kay ako gunang anak. Maluoy ko. Minsan, kinakantahan ni Nanay Sita ang kanyang mga anak tuwing gabi. Nagbabaka sakali na sa kabila ng magulo nilang isipan, naaabot pa rin sila ng kanyang tinig.